Ayan na, may nag-aantay na. Ayan, so nandito na kami mga kabayan. Dumaan muna kami ng store kasi bibili kami ng disposable plate at saka yung mga baso, tapos yung mga kailangan namin kasi baka walang mga gamit doon na kuan. Dito kami sa isang tindahan, wala din silang kuryente, patay yung kuan nito, kuryente. Bing init, tirik na tirik yung init dito sa Dinsan. Hindi siya ka ano ba, ka-rescue po siya mga pagkumangkong kay rescue naman po siya sa nanawag man si nangita si IB mo kasi kung nagtawag ko si Awing auntie baka mapunta ko si IB auntie yan nakuha ko ng mga bata. So nandito kami ngayon sa mga kamag-anak ng misis ko. Medyo malayo-layo ng konti sa city. Medyo malamig-lamig dito. Papahinga muna kami dito. Ha? Pag ano pa lang niya, pak! Kapag paghulog, paglingi na ako, wala na ako siya makita. Ano na yung bola ng lugan akong anak. Nag-signal ba? Paano ko katubag? Saka ma, okay ra ka? Okay na? Kung isipin lang, maka-trauma, maka-ano. Wala may kabantay kung asa ko ka dito, God. Na mo balik mo di. Nataranta naman. Hindi naman pwede mo balik eh. Sa bibiyaan ko siya. Siguro ko sa maligid man gyapon mi dito sa hagdanan. Oh, sarili nang gid mo nahon. No, tabangi kulod, maloy ka sa kulod, kawat na Amerikano. Dagan po tong Amerikano, wala ra pod. Wala sa gadagan. Libot siya. Pag-awas naman ako. Pero galibot-libot niya, linog na. Inog na, kasi nung Basig wala sa kabalo ko asa mo agi. balik-balik. Lagi mo yung mami naman kaya kaga. Linog man ito. Pagkuhan naman si pansinin nila, nilagdagan. Hindi nagin mo pa. Wala na basta nakita mo ni mo? Wala na may kabalo. Pantin na lang sa Hilak, sigit ka. Anak ko, nangalingkod ba ni sila? Klaro. Wala mo din ako. Bibiyaan. Wala. Kaya nagalang may langay. Alam mo ka. Nandito ka. Wala na po sila. Kain muna kami. Dito na kami kumain sa gilid. Oy, Marites! Oh, lingkod. Ikaw naman lingkod. Dili ka na po apa ko dito kutsara. Oh, Maya! Eat Maya. Bless. Linog. Linog na po. Ano, linog na ba no? Grabe. Aftershock na naman. Aftershock na naman. Lakas oh, tagal. Tagal oh. Nandyan pa. Ah, grabe. Oo, tanawang tubig ang kilos. Katubang ko kato. Meron pa. Yan, mauli na. Gangi. Meron pa oh. Ko akong tubig sa tricycle ng ilong ko. Grabe. Sana po magtilo, kaya na undang. Lindol. Kaya hindi pa pwede pasukin yung hotel. Puso kayo. Kain muna kami dito mga kabayan, no? Dito kami sa area ng pinsan ng misis ko. May mga aftershock pa rin. Kahit nandito kami, naramdaman pa rin namin yung mayanig siya. Hindi ko alam kung ilang aftershock na simula kanina. Siguro kung mabilang ko, may 5 sigurong aftershock na. So yun, bakasyon namin. Ito yung nangyari pero okay lang yan, at least safe kami. So dito na kami inabot. Kasi dito yung kamag-anak ni Ayo, misis ko. Kumakain kami yan, si Amaya, kumakain sa Amaya. Dito kami sa labas lang kasi medyo malamig dito sa labas. Pag sa loob, wala pa kasing kuryente, wala ding signal. So ito yung nangyari sa mga papilis namin, basa talaga siya. Pero okay pa naman, mabasa pa siya. Ito yung papilis na pinapakita namin sa immigration kasi yung residence card namin, on process pa siya. Kaya ito yung binigay. Yung mga work permit namin, residence permit, papel pa lang. Pumutok kasi yung lingyan ng tubig dun sa amin. Siguro yun yung para kung may sunog, kung putok siya. Tapos nakalagay kasi ito sa kuwan, sa may lagayan talaga na pouch. I-separate ko ba? Ito yung pouch ito. Basa din ito, pouch na ito. Mabuti
itong passport ko mayroon pa siyang plastic. Ito. Kasi kung walang plastic, basa din ito. Kasi itong loob na ito basa. Ito basa siya. Itong bag ko basa. Ito yung misis, oh. May sugat siya. Ito may sugat siya, misis. Yan. Kasi hawak niya si Amaya, nabagsak siya dun sa ilalim eh. Bagsak sila, bulagta sila eh. Ito natukod. Hindi, start sa hagdanan doon sa pinakamataas, pababa kami, nahulog kami pababa, tapos nalusot kami doon sa sa may Tapos kinuha ko siya na- salamin, buti hindi nabiyak. Pasok kami doon sa loob eh. Ito basa din tong kanina. Pero ito lang, labas plastic. So mabuti na lang at siligtas yung aming passport. Dito pa rin kami sa labas, brown out ngayon at saka walang signal. May signal pero mahina. Pero walang kuryente at saka lubat na tayo. So hindi namin alam kung saan kami nito, pero dito lang muna siguro sa pinsan ni Ayo. Tapos papabukas, makababiyahe na kami, pauwi na lang kami. Hindi na kami maliligo ng dagat muna. Ayan. Kasi baka may tsunami, may alert kasi. So ang nangyari pala talaga mga kabayan, umaga kasi yun, mga mag alas 8 na kasi gising kami mga alas 7 dahil yung kanyang auntie ipa-schedule sana kami, magpa-check kami ng ngipin umaga. So gising kami, sarap pa sana matulog. So nandun ako sa kwarto, si Mrs. si mama Axel tsaka si Amaya, tapos yung nakabantay kay Amaya nasa CR naliligo. Tapos si Kami, binan nakahiga pa ko, kami. mama ni Ayo, tapos mama ko Nasa nagkape-kape labas. sa may kantin, nagkape-kape Oo, sila. kasi nga malamig yung kwarto. Malamig yung Doon daw kwarto, sila sa giniginaw labas. sila kasi pinol namin yung aircon kasi nainitan kami, nainitan yung mga bata, pinapawisan. Yung nangyari, nung pagkakwanta ka, gising na ako, nagka-cellphone ako, si Mrs. nagka-cellphone din. Tapos yung mayanig naman, si Mrs. una tumayo, lindol, tapos kinuha niya yung anak namin. Ako, parang wala pa, tulala pa ako kasi hindi ko alam kung lindol ba ito o nababiyahe ba ako. Ang ginawa ko, sinundan ko na lang si Mrs. Hindi ko na napansin So, si Axel nasa likod Axel, namin. nasa sunod-sunod. gilid ko siya. Sumunod din pala sa amin. Doon, pagbaba, kasi nasa second floor kami. May ilang hagdan yun, isa, dalawa, tatlo, apat siguro na hagdan. So sinundan ko si Mrs. Kinuha niya yung anak namin na hawakan niya dito sa isa, tapos yung isang kamay niya nakahawak doon sa may railings, mga ganun tumatakbo, tapos yung katawan namin parang dinuduyan din at masakit din pag labanan mo pala yung lindol. Inaalalayan ko siya, baka kasi babagsak. Yung pagdating na dun sa ground floor, kasi wala na siyang mahawakan eh, wala nang railings, bumitaw na siya, yun, bagsak siya. Kaya ito yung natukod niya, yung tuhod. Kaya yung kinuha ko sa Amaya, hinawakan ko sa Amaya, pagtayo ko, muntik din ako mabagsak. So ngayon, medyo pababa lang ako, gapang. Sabi ko, Lord, tulungan mo kami, Lord, tulong. Nakita ko na yung gilid namin, nagbagsakan na yung mga pader. Kasi sa taas, open na siya eh. Yung paglabas namin sa main door talaga, yung building, open na. Pero nagbagsakan na sa gilid yung mga kuan, yung parang buhos ata yung kuan niya eh. Yung pundasyon, okay pa yung buhos na nagbagsakan. So nakagapang kami hanggang dun sa highway. So ang nangyari, si Mrs. hinahanap niya yung mama niya kung saan. Nandun pala sa loob. O iyak na si Mrs. kasi nga gusto niya kunin yung Hindi na makapasok kasi yung binan niya. Kasi ano binan na eh. ko. Tapos kahit papasok kami, hindi naman pwede Hindi pwede papasok. kasi nga yung abo, yung abo. Umusok na kasi yung kuan. Abo, hindi na makita Yung kasi sobrang semento. dilim na. Madilim na. Hindi. Tapos nandun, sabi ni Mrs. iyak na iyak si Mrs. Yung mama niya yung kunin doon. Nagpa-auto sa doon sa staff. Inuwa na doon yung mama niya. Tapos yung mama ni Mrs. Merong nag-alalay din na foreigner kasi hingi na siya ng tulong. May foreigner din kasi nag-check-in doon sa hotel. Yung isa taga France, yung isa taga US. Yung isa nga taga US na bata pa. Yun yung nagtulong sa binan ko. Nalalayan sa pababa. Kasi yung binan ko mayroong sakit na high blood eh. Tapos hindi makalakad. Kahit gawin pa namin, i-save namin doon sa loob, hindi din pwede kasi nagbagsakan eh, madamay pa. Hanggang doon nakalabas siya, inalayan din siya nung staff doon. So doon na kami sa labas, gapang na kami doon. Tapos mainit, sikat ng araw, grabe. Tapos wala akong tsinelas, yung mga gamit namin na dala ko, cellphone lang talaga kasi yun hawak ko, cellphone. Tapos si Axel, nabagsakan siya sa hollow block sa gilid. So mabuti na lang hindi sa ulo. Tapos may mga bata din doon na bagsakan yung ulo niya, yung iba dito, labasan kami. Tagal-tagal din na nakuha namin yung gamit kasi sabi doon hindi pa Bawal daw na makapasok. pwede pumasok kasi kailangan pa i-check ng mga parang safety kung pwede pumasok sa building kasi may mga aftershock pa noon eh. Noong nangyari, nakiusap kami noon sana makuha kahit passport lang ito kasi hindi kami makabalik ng Greenland. So kinuha naman nila.
problema, pag-check nila dun sa kwarto namin, hindi pala mabuksan yung pintuan dahil nabagsakan din ng semento doon na harangan. So, kung gusto mong kunin doon sa loob, dapat tanggalin mo yung mga semento. So, kakainin pa yung oras mo. Tapos, yung pintuan parang paano siya, na stuck na. Sabi nila, ikutin doon na sa likod. Yun, inikot nila doon sa may bintana. Inakyat doon ng mga staff. Parang 4 sila. Yun, pinagtutulong-tulungan nila yung mga gamit namin na maibaba. Para doon ilipat sa kabilang kwarto. Mabuti na lang yung first floor namin, kwarto. Meron siyang parang attic. Attic. Pwede siyang makaakyat doon. Umikot siya sa labas. Yung nakuha yung gamit namin. So, pagtingin ko, basang-basa ito. So, mabuti na nalagyan ko siya ng plastic. At safe naman. Wala namang mga nawala na gamit. Yun ang cellphone ng mama ko. Sabi niya naiwan niya daw dun sa may kantin kaso wala man doon, hindi na makita. Wala na din signal. So baka nawala, hindi ko lang alam kung nakuha o nawala o saan na. Pero okay lang kasi cellphone lang naman yun. Problema niya daw yung mga picture, mga remembrance. Kasi may mga cellphone namang luma dito. So yun lang, antay muna kami ngayon kung anong kuhaan kasi burnout pa. Baka uwi na kami siguro bukas. Para pahinga din kasi hindi naman pwede mag-gala ngayon dahil bawal sa mga dagat, bawal din yung hotel, sarado. Kita si Dylan ay Sarado yung hotel. Walang check-in sa hotel ngayon. Ayun, so dito muna kami sa bahay ng auntie ni Ayo. Dito muna kami makakain. At maligo kasi may tubig sila dito. Ayan, ito yung mga kasama ko. Walang kuryente hanggang ngayon. Maraming poste yung bumagsak. Hindi din kami makakaluto. Siguro bibili na lang kami ng ulam na luto na. Pwede naman makaluto dun sa Pwede naman magluto dun sa bahay ng auntie ng misis ko. Pero dito bibili na lang kami ng maluluto. Magpaluto kami dito ng ulam mga kabayan. So may mga tuna dito. Yan, isda, tilapia. Yan po mga tuna yan. Oh. So maganda dito kasi paluto mo na lang. Yan, tilapia. Ito, tuna to. Yan, mga tuna pang yan, kasi brown out ngayon. Mabuti nga dito, nagluluto sila pero dito lang sa uling. Nagpanga ka ma? Panga? Gusto ka pa nga? Oo, panga. Panga na na sugba. Sugba. Ang tawag ani ka ng garlic, no? Nawa ato ng Dito maganda magpaluto kasi presko pa yung mga isda. Ani ba? Dito sarado yung mga pwesto dito yung iba kasi walang kuryente. Sige. Ano? Ihaw. So bali nagpaluto na lang kami dito ng ulam mga kabayan kasi dun sa bahay ng auntie ni Mrs. Meron naman, pwede naman makaluto doon. Pero bibili na lang kami dito ng isda na papaluto namin dito. Kasi na-miss din namin yung pagkain. So hanggang ngayon wala pang kuryente dito. Hindi ko alam kung kailan babalik kasi maraming poste yung nagsibagsakan. May iba dito na yung mga bahay nila wasak din. Yung iba wala din matirhan. Hindi ko alam kung saan sila titira. Hindi kami pwede mag-check-in sa mga hotel kasi sarado lahat ng hotel. Tsaka laki ng damage dito. Tsaka medyo mainit mga kabayan pag walang kuryente. Kaya yung mahirap, no? Pag galing ka sa malamig na lugar, pagdating mo dito, ito yung nangyari. So, kailangan natin tanggapin. Salamat tayo dahil safe tayo. Kaya bukas luluwas na kami ng probinsya namin. Baka madaling araw, alis na kami. Kasi hindi namin alam kung hanggang kailan ba dito yung kuryente, hanggang kailan babalik. So, medyo pinapawisan na nga ako ngayon dito. Pero yun, naantay lang namin yung ulam kasi medyo nagugutom na din. So, mabuti nga, mayroong auntie yung asawa ko dito. Doon kami natuloy sa kanila mamayang gabi, matutulog. So, hindi ko alam kung kaya namin mamaya kasi medyo mainit dito at walang walang magamit kahit electric fan. Walang emergency na generator kasi burnout. So, nakapili na kami ng ulam. Ayan. So, dito kami kumain mga kabayan sa bahay ng auntie ng misis ko. Initan si Amaya. Si Amaya yun, oh. Initan. Pinabuhisan. Tapos ito yung labas nila dito. Axel, ano yan?
Good morning mga kabayan. So gumising kami alas 4 ng umaga kasi aalis na kami maya alas 4:30 papunta probinsya. Hindi kami nakatulog kasi ngayon lang dumating yung kuryente. At grabe, pawis na pawis yung anak ko gabi. Pinapaypayan ko si Amaya para makatulog. Nakatulog naman siya kaso grabe yung pawis niya sa likod at saka ulo niya. Pawis na pawis. Tapos ako hindi din ako makatulog kahit masarap na itulog dahil pinapaypayan ko siya dahil may mga lamok din. Ito si Axel din siya nakatulog. So, dito kami nakatulog sa sala kasi sa kwarto mainit kasi may mga kwarto naman dito. At nag-adjust din yung katawan namin. At medyo mahirap pagka galing ka sa malamig tapos punta ka ng Pilipinas pagka wala pang kuryente. Napakahirap. Pero ayos lang. Titingnan natin mamaya kung ang daanan ay okay ba kasi may mga post kasi sa Facebook na nabiyak yung mga daanan. Pero bumaon na yung mga daanan. So sana yung papunta sa amin hindi naapektuhan. Tingnan namin kung makauwi kami nito. Ito yung service namin. Bali nag-rent lang kami ng service kasi wala pa tayong sariling service. Sasama namin yung mga bata kasi nakuha yung bahay nila, nasira din. Kasi wala silang matuluyan. Wala namang pasok ngayon. So aalis kami ngayon madaling araw. Pasok ka lang. Ayan. Pasok ka. So ngayon papunta na kami ng probinsya mga kabayan. Mga pinaka-oras ang biyaya na. Yeah. Wala ba ako toothbrush na mala mo dra. 8 oras no? Biyahe, 8 oras. Layo-layo po kasi yun, North Cotabato, pinakadulo po kami mula dito sa Jensen. Alas 5 yung oras dito. Kasama ko sa likod. Kuya driver. She moves like a map with no borders, a whisper caught in the wind. So, stop over muna kami mga kabayan. Ay, Axel! Axel! Bobo. Ay, bago na eh. Stop over muna kami dito sa may Tulunan. Tulunan mga kabayan. Tulunan, North Cotabato na po kami. Kasi wala pa kaming kain. So 2 oras kalahati na kami nagbabiyahe. So daan muna kami ng karinderya. Mabilis yung takbo ng driver namin. Wala kasing traffic. Yan. Mlang pala kami, Mlang. Mlang pala ito, North Cotabato. Diba? Ayan. So dito kami mga kabayan, kakain kami dito. Ayan po yung mga buko fresh dito. Halal to dito. Uy. Yung karinderya niya sa gilid ng daan, tapos may mga buko. May followers tayo dito pala, may nakakilala sa akin. Yan, 2 yung pwesto nila, yun. Wala open yung wifi data. Na-close? Close. Ano orderan mo? Kaya si Juan. Kano saan lang ka nag-follow sa akon? Dugay na ko sir. Dugay na. Nagabang ko sa mga ano mo sa grind lang, mga ano. Mga view. Ayan, dito na po yung aming order. Ito po atay, itlog, tapos yun mayroong ampalaya, kalabasa. Yan po yung ulam namin. Ayan o, may balbakwa. Balbakwa ba yan o? Bulalo. Balbakwa, bulalo. Tapos manok. Ayan. So dito yung mga ulam nila. Kuha ka lang dito kung ano gusto. Ayan, mayroon kami in-order na buko mga kabayan. Muna. Ito yung ulam ko, yung gulay lang, ampalaya, kalabasa. Ito balbak pa. Ayun mga kabayan, so tapos na kami kumain, nabayaran ko na din. So yung binayad natin ay 1,550. So murang-mura na siya dahil marami kami. Nasa 10 ata kami. So nasa 100 lang yung kinain namin kada isa siguro. Tapos may buko pa. So napakamura talaga dito ng bilhin sa Pilipinas, no? Kapag yung pera mo ay galing ka sa abroad, pero pag dito ka nagtrabaho, dito mo din gamitin. Walang sakto-sakto lang siya. Ayan, busog. So, bali mga kabayan, pabalik na kami sa sakyan kasi babiyahe pa kami. Si Sammy, salamat. Bali babiyahe pa siguro kami ng mga 3 oras or 4 na oras.
Kasi medyo malayo-layo po yung sa amin. Wala pa kami sa kalahati mga kabayan. So ito, nandito na kami sa sasakyan. At medyo mainit-init na. So yung oras natin ay alas 8 na ata. Alas 8 na ng umaga dito. Masakit na din yung init. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. She hums a tune I've never heard in languages I can't speak. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask your name today, I may never get the chance to walk beside your wandering dance. Yan na, may nag-aantay na. Okay. Uy. Ano pag-una man eh? Yan. Ay, 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 ay. Yan. So nandito na kami sa bahay. Nakarating na din kami mga kabayan. Sa wakas, sa haba ng biyahe. 6 na eroplano yung sinakyan namin. Whew. Sana yung mga konti ako na magdala. Nasa likod ang mga ano ko lang. Buwan. Ang mga bata sa likod, abrihan ng bangko pang. Ano nga pala? Kukuha muna tayo ng gamit. In my life, Ay, di may life. nalinugan, nakabot na kalamada. Ayan, so nandito na kami mga kabayan. May parking na pala dito. Asa si Andre? Hola, Andre! Asa si Andre? Asa na ang pasalubong yung kay Andre? Hala, naligo na. Ano na yung langgas-gas yang now? Unsa si... nadagma. Patay ni. Pura yung kag si Chang-Chang. Okay lang na. Yes, kay Lolo. Wala, gamatoy kasi. Tingnan si Amay. Artie. Please, Lulu. Please, Lulu. Let's Lulu. Please, please. Kalimot ka sa kuwahaw? Oh, Andre na po. Andre, please, Andre. Sunod. Ano ba yung gusto? Nabugnaw na din. Spider-Man? Okay. Call, balik na protocol. Ayos, Andre. Ayun, sana ko nabutang mula ko kayo na. Bago na yung brown. Ay, ba? Huwag hindi na kayo pin. Nagapili kami dalagan. Ano kaya nga nagahubog ko na dalagan? Wala, gawin sa akin. Ano nang dalagan sa hanggan? Kumain ko yung barapan. Hindi, malaki kinakapit. Ay, kumusta? Alas 4:30 pa ko, rin ako. Laon, di naman may agay. Nandito kami sa labas, nagluluto kami ng ulam namin. Ito yung unang ulam namin dito ngayong pagdating namin. So, pakita ko yung ulam namin ha.
Ito dito namin niluto sa labas. Wala pa kasi kaming kuhan dito. Pwede na butangan dari kuhan pang no? Tupan. Dirty kitchen ba? Oo. Para kung mag-ulan ba? Tingnan natin yung niluto nila na kuhan. Oo eh. Ah, native daw to na manok. Ayan, Bisayang manok oh. Napakasarap yung sabaw niyan. Lagyan pa yung sabaw mamaya no? Ito na yan. Oo, okay na yan. Para Okay na yan. malasa talaga. Malunggay. Malunggay ba? Hindi pa nalagyan malunggay. Tapos ayan, Tahan mo, masarap. pangpalakas yan. Oh. Wala na ko nang lapti. So ito mga kabayan, siguro luto na yung ulam namin. Yan o, gutom na si Mamang oh. Kailangan ka ni Mang? Okay lang si Monitib? Alam mo, native manok. May papaya, may malunggay, ayan oh. Yan, medyo konti lang yung sabaw para malasa. Ha? Abutan ka di mo sabaw pa? Hindi na? Yan. So, masarap yung ulam namin. Ito yung unang ulam namin ngayon. Bagong dating. Meron pa yung mga pamilya ko dun sa taas. Nandito yung mga pinsan ng misis ko kasi taga Jensan sila. Mayroon kasing kuwan doon, lindol nung nandun kami. So yung bahay nila wasak. Biyak yung bahay nila, hindi pwedeng matirhan. So wala pa naman silang pasok. So sabi ko sa misis ko na dito na lang muna sila mag-stay pag wala pa naman silang pasok. Kasi wala pa silang matira doon sa Jensan. Yung mga magulang kasi nila nasa abroad, nasa labas ng bansa. Ayan po. Si Axel. Kain na kayo, kain na. Enjoy! Ito yung mga pinsan ng misis ko. Sa side ng misis ko naman. Manok yung ulam. Sino bigay? Anong pangalan? Anong pangalan to? Bakit hindi Axel? Tikman natin yung native. Tagal hindi nakatikim. 1 taon. Kain ko tayo. Sarap pag may kalabasa manunggan. Ito kita oh. May kamunggay oh. Sold. Ang kaldero namin yung bukal. Kaldero. Dahan ba ito? Mamang. Kita niyo yung kaldero mo. Nagluluto ako sila may doon sa labas. Minsan pag walang gasol ba? May buto. Napakasarap. Okay lang, hindi na? Papaya wala. Ambil lang na, walang kaya. Hindi na. Sarap, may malunggay. Ambil lang kaya. Ito yung nakakamis na pagkain dito. Wala kasi ito sa Greenland. Ito, papaya. Gusto ko to. Medyo hinog-hinog na oh. Gahit tayo at Tamis. ang ipon. Pabusog tayo. Padulot mo si mama mo. Mama, ano nagkaon lang? Ay. Nagkaon niya. Okay. Makalaki. Kain pa mo. Nalot pa o. Kanon pa oh. Galing pa. Gusto nga lang ito. Tinapay. Hindi makaon mo niya cake. Ito lang si Pan. Yan na ito sito. Wala na cake. Kunti lang. Sarap. Ganahan sila. Lamin na. Oh, lami na. Perfect Ito, lang. iba ko na to sa ila. Galit na kung tayo may sumay na. Kanin pa tayo pag natlog. Kita ka na, nasa na yung sabon din mo. Ano, galit na. Sarap ng ulam. Gusto mo na. Pamula na taon sa ila. Muna kapalit manok. Lingki. Jeng, makalagi, Jeng!
Ano kilo? Diyan. 280 na daw. 280 daw ang kilo dito ng native. Native manok. Ay, pondo na sa palengke. Sa tuwa, wala na manok ito na. Magdapot. May manok kasi kami yun, nandun pa sa bukid. Gawa na kami dumating, hapon na. Tilapia na lang. Isda na lang, tilapia. Pagpaway, tapos imasak mo. Para presko yung lawas. Sino niya yung gusto? Gusto tagaan ka na. Yan ang sok-sok lang. Kagahit na.